Shalom, shalom. Shalom mga kapatid, mga kababayan. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Narito na naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan sa buong daigdig. At binibigyan natin ng kakonting pagdinilay at tumatalakay din tayo patungkol sa ating pananampalatayang Katoliko sapagkat at inaalam natin sinishare natin yung ating konting natutunan sapagkat nasabi nga ng banal na kasulatan na nakakaalam ng kanyang mabuting gawin na hindi niya ginagawa ay nagkakasala. Yan sinasabi sa James chapter 4 verse 17. So, yan ngayon mga kapatid. At binabati natin yung mga kapwa natin Katoliko na from time to time ay sumusuporta at nakikisa sa atin, maging yung mga separated brethren natin na paminsan-minsan ay dumadaan at nakikipag-usap sa atin, mga kapatid. So, sa araw na ito, samahan na tayo at pagpalain ng Panginoon. Nawa ang mga salita niya ay parang binhi na mahasik sa ating puso, tutubo, lalago, at mamumunga. At inaangkin din natin ang sinasabi sa banal na kasulatan sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4 to 5. For the weapon of our warfare or battle are not of flesh, 2 Corinthians chapter 10 verse 4 to 5, but are enormously capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension raising itself against the knowledge of God. Okay. So, ayan. Shalom, salamat. Rainer. Yan. So, ayan, ang background ko pala, ang green screen ko ay yan ang altar background ng parokya ng Po Ana at Po Joaquin ng General Nakar, Quezon, kung saan doon naka-assign si Reverend Father Efren Diaz. Yun, mga kapatid, nasa ngayon ay nagpapagawa ng panibagong building ng kanyang parokya. So, shalom, Father Efren. God bless po dyan sa General Nakar at ganoon din po sa lahat ng mga dadaan at makikisa at magsusubaybay sa atin. So, the Gospel of the day, mga kapatid, is taken from the Gospel according to St. Luke chapter 6 verses 1 to 6. Glory to you, Lord. Okay. Hanggang 5 lang pala. While he was going through a field of grain on a Sabbath, his disciples were picking the heads of grain, rubbing them in their hands and eating them. Some Pharisees said, "Why are you doing what is unlawful on the Sabbath?" Jesus said to them in reply, "Have you not read what David did when he and those who were with him were hungry? How he went into the house of God, took the bread of offering, which only the priest could lawfully ate of it, and shared it with his companions. Then he said to them, the Son of Man is the Lord of the Sabbath."
The Gospel of the Lord. Praise to Lord Jesus Christ. Yan. So, ang batas ng mga Hudyo, mga kapatid, ay from the Decalogue or the Ten Commandments na yung nakalagay doon sa Exodus chapter 20 ay kalaunan ayon sa mga eksperto at mga nag-aaral ng Jewish laws ay inabot daw po ng 613 laws. So, ganun karami. Parang kumbaga sa every step mo ay, kumbaga parang kapag hakbang ka bilang mga Hudyo ay parang dinumero lahat na once na magkamali ka ng step ay magkakasala ka sa kanilang paningin. So, alam naman natin na ang kanilang batas ay may mga consequences, especially ganito yung pag-break mo ng Sabbath laws ay kung maalala natin, this is kamatayan ang katapat, mga kapatid. So, ganun ka hindi. So, itong mga scholars of the law ng mga Hudyo, yung mga scribes and Pharisees nila, yung in-expound daw po ito ng in-expound yung Jewish laws, yung Ten Commandments, umabot po ng 613 laws. So, ganun katindi. Ganun kabigat. Kaya nga kung titingnan natin, kung babalikan natin yung Matthew chapter 23, yung denunciation of the scribes and Pharisees, may binanggit ang Panginoong Jesucristo doon. Na sabi niya, you tie a heavy burden to people, but you are not lifting even one of your finger. Ibig sabihin, they are putting a heavy burdens sa mga tao, magpo-formulate sa ng mga batas, pero sila, ang sabi ng Panginoon, that even their little fingers ay hindi nilang minumog para tulungan ang mga tao. Parang katulad sa kapanahunan natin ngayon, na itong mga lawmakers, itong sa judiciary, ang Congress at saka Senate, they are making laws. Pero kung titingnan mo, pag sila na yung ipoprosecute, napakahirap na, mga kapatid. Di ba? Kahit yung mga kongreso, itong mga contractor na ito, mga kapatid, they are formulating laws. Halimbawa sa traffic, mga kapatid, sa traffic. Gagawa sila ng mga laws, mga policies sa traffic. Ang apektuhan lang talaga yung halimbawa, kami na mga nagmumotor. Pero sila, itong mga congressman, hindi sila maapektuhan ng traffic. Kasi nakakagamit sila ng wangwang, dadaan sila sa bus lane, at may mga escort sila. Di ba? Nakita nyo, mga kapatid? Kaya, eto, sasabihin ko na rin sa inyo, na-generalize ko sila. Talagang sa bagay, si Pinoy, hindi dati nagpapagamit ng wangwang. Si Leni Robredo, hindi nagpapagamit ng wangwang. Naging vice president. Alam niyo, every time na makikita ko sila, yung may mga escort, nagkakaman, nagpapatabi ng mga taxpayers. Pinapatabi yung mga taxpayers, dadaan yung pinapasweldo, nakikinabang ng mga taxpayers. Alam mo, every time na makikita ko sila, sabihin ko sila, yung mga corrupt, those are corrupts. Actually, that is corruption, mga kapatid. I consider it as a corruption. Because you use your power para maka-breakthrough ka kaagad. You are not waiting on the line, kumbaga. Di ba dapat ang emergency lang, mga kapatid, na binibigyang daan natin ay yung mga ambulansya, fire truck? Di ba? Those are emergencies na dapat hindi na kailangan kang sasabihan, tabi kayo. Understood na yun pag may wangwang, ambulansya at saka fire truck, tabi tayo. Or emergency, may hinahabol ang pulis, tabi tayo. Yun yung sa tatlo yung pagkakaalam ko.
Pero pagdating ng politiko, may mga escort sila, nagwawangwang sila, mayayabang yung mga escort nila, pinatapatabi yung taxpayer, at yung mga binabayaran, pinapasweldo ng tax natin dadaan. Ang tawag ko din, that is corruption. Ganon yung ginagawa ng mga pariseo at ng eskriba. They are formulating policies, rules, and policies. Pero ang sabi ng Panginoon, you tie a heavy burden, but hindi nyo man lang ginagalaw kahit ang maliit yung daliri para tulungan ng mga tao. Di ba? Nakakalungkot. Dito ngayon sa Ebanghelyo, makikita natin na actually, ang inaabangan lang ng mga pariseo at mga eskriba at mga pariseo ay ang Panginoon para may paratang sila sa kanila para ma-prosecute siya. Then after that, he will be put to death kasi nagiging banta ito sa mga eskriba at mga pariseo, mga kapatid, sa kanilang pakinabang. Parang katulad din sa ating sitwasyon ngayon. Nagagalit or masama loob nila sa Panginoong Jesucristo sapagkat maraming naniniwala sa Panginoong Jesucristo. At kapag may maraming naniniwala sa Panginoong Jesucristo, ang tendency niyan sila ay mawala sa limelight. Mawala sila doon. Kaya ang bawat takbang na ginagawa ng Panginoon ay binabantayan nila, mga kapatid. At ito na nga, na nagutom ang mga alagad ng Panginoong Jesucristo at sila'y nagkitil ng uhay. Kasi di ba yung sa kanila kasi trigo sa ating bigas. Actually kapag edible naman yan, kami nga dati kapag kinakain namin yung bigas na yung sa kanila trigo, parang igigiling sa kamay, and then tanggalin mo yung balat ng trigo, makakain mo na siya. Ganun din yung palay. Makakain mo rin, edible naman yun. Kahit hindi pa naluto. So, makakain. So, ito sa kanila, according sa source na nabasa ko, ay parang kinukonsider nila na trabaho. Yung parang nangingitil ka ng uhay, nagtatrabaho ka, bawal yan sa batas. Okay? Yun yung nila. Pero, kaagad, sinagot sila ng Panginoong Jesucristo. Ang reference ng Panginoong Jesucristo to counter them sa aatake nila sa Panginoon, sa panunurigsa nila sa Panginoon, ay yung nangyari kay King David. Na si King David, laiko, hindi naman siya pari, pero nung nagutom siya, humingi siya ng pagkain ng tinapay ni handog sa templo. Na dapat pari lang ang makakain, pero nakakain sila at hindi nila ipinagkasala. Yan yung reference ng Panginoon Jesucristo. Sinagot niya yung mga pariseo. Sabi nito, have you not read Luke chapter 6 verse 3? Jesus said to them in reply, have you not read what David did when he and those who were with him were hungry? How he went into the house of God, took the bread of offering, which only the priest could lawfully eat, ate of it, and shared it with his companions. Then, verse 5, then he said to them, the Son of Man is the Lord of the Sabbath. Okay. Ang Panginoon ay Panginoon ng Sabbath. So kung pag sinabing Panginoon ng Sabbath, He is the Master of the Sabbath, ibig sabihin, He is above the Sabbath. Okay? Ibig sabihin, hindi siya ma-contain or hindi siya masasakop ng Sabbath, na kapatid, because He is above it. At the same time, yung parang legalistic, yung tinatawag na legalistic masyado, mga kapatid. Sa atin, kapag in case na
halimbawa katulad yan, yung mga emergency sa atin, halimbawa emergency, to counter flow ng traffic is labag sa batas. Pero kung emergency, yung mga fire truck or ambulansya or police can counter flow. Di ba? So, merong exemption, mga kapatid. At the same time, ang Panginoong Jesucristo, sabi niya, He is the Lord of the Sabbath. Kung titignan natin, kung babasahin natin yung Matthew chapter 5 hanggang Matthew chapter 6, di ba? Makikita natin doon. Si Moses, nung sa Old Testament, si Moses, mga kapatid, alalahanin natin si Moses kapag magsalita sa mga tao, sa mga Israelita, ano sasabihin ni Moses? The Lord said, sinasabi ng Panginoon. Pero pagdating, kung babasahin natin Matthew chapter 5 hanggang Matthew chapter 6, di ba? Ano sabi ng Panginoon? It was said unto you before, sabi niya, but now I say unto you. Di ba? Nakikita niyo yun? Ang kaibahan si Moses, sabi niya, the Lord said. Pero pagdating dito sa New Testament, ang Panginoong Jesucristo, sasabihin niya sa Matthew chapter 5 hanggang chapter 6, sabi niya. But now I say unto you. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo. You see? Ibig sabihin, He has the authority. He is the authority when it comes to laws. Hindi siya pwede sakupin ng batas. Because He is the lawgiver. Di ba? Basahin niyo yun. Yung pagkakaiba. Pagdating sa Panginoon Jesucristo, but now I say unto you. Dati, sinasabi sa inyo kapag mga lunya ka. Pero ngayon, kapag tumingin ka lamang sa babae ng mahalay, ay nangangalunya ka na. Okay. Ito, halimbawa ito, Matthew chapter 5 verse 33. Again, you have heard that it was said in your ancestors, do not take a false oath, but make good to the Lord all that you vow. Verse 34, take note mga kapatid, para makita natin na tama yung sinasabi ng Panginoon that He is the Lord of the Sabbath. Ang sabi niya, but I say to you, do not swear at all, not by earth, for it is the footstool, nor by Jerusalem, for it is the city of the great king. Okay. Pagdating na naman sa verse 38, you have heard that it was said, an eye for an eye, and a tooth for a tooth. Verse 39, ano sabi ng Panginoon? But I say to you, offer no resistance. Who is evil? Okay? You see? Ibig sabihin, hindi mapapailalim ang Panginoon Jesucristo sa watas because He is the lawgiver. Ito makikita natin. And then pagdating dito sa verse 43, you have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. And then sa verse 44, but I say to you. See? So therefore, hindi siya pwede sasakupin or subject ng law. Because He is above it. Okay, mga kapatid. Kaya nga tayo ng mga, actually, plus isingit na natin mga kapatid. Tayo ng mga Katoliko, that is why we are not anymore Saturday, we are not anymore observing what the Jewish practices ng Sabbath nila as Saturday, sa atin Sunday. Not anymore. Hindi tayo sakop doon. Ang ino-observe natin is the resurrection of the Lord Jesus Christ. Ipinagdiriwang natin yung ating Sabbath
or ang ating araw ng pangilin, not anymore on Saturday but Sunday. Kasi, ang muling pagkabuhay ng Panginoon Jesucristo, yun yung bagong kapahingahan. Yun yung bagong rest. Nagkaroon tayo ng kapahingahan. Kaya nga sabi ng Panginoon, come to me, all of you who are heavily laden, and I will give you rest. Matthew chapter 11, verse 28, di ba? Siya yung kapahingahan natin. Kaya nga kung titingnan natin after the crucifixion and resurrection of the Lord Jesus Christ, makikita natin sa book of the Apostles, Acts of the Apostles, makikita natin that the Apostles are gathering on the first day of the week, which is Sunday. Mga kapatid, kung pupunta man sila sa sinagoga, sa araw ng sinagogas, sa araw ng Sabado, sa sinagoga ng mga Hudyo, they are not there to join with the observance ng Sabat ng Hudyo. Pero andun sila para mangaral. They are not anymore observing the Jewish Sabbath. Ang Sabbath natin is Sunday, mga kapatid. At sa atin, bagamat Sabbath, sa atin ng mga Katoliko, bagamat Sabbath or araw ng pangilin, hindi na tayo kasing higpit na katulad nila. Sa atin, pwede tayo mag-skip ng halimbawa. Dapat ayon sa 10 utos, kapag hindi ka nakapagsimba ng linggo without a valid reason, ikay nagkakasala. It is a mortal sin. Kasi because it is a command, you break the law. Pero sa atin, sa Catholic Church, kapag halimbawa nag-alaga ka na may sakit, hindi ka exempted ka. Halimbawa may sakit ka, exempted ka. Hindi siya makukonsider na mortal sin. Pero kung linggo ngayon at hindi ka nakapagsimba dahil may outing ka, that can be considered a mortal sin. That can be considered a sin. Kasi mas inuna mo pa yung outing mo kaysa pagsisimba mo. Kami, mag-asawa, mga kapatid, kapag may outing kami, halimbawa na taon ng linggo, pupunta kami sa lugar na yon, we will make sure, halimbawa, nung isang beses, pumunta kami ng Tagaytay. Sa Tagaytay, diba? Sikat yan. So, pagdating ng linggo, pag-uwi namin, we make sure na makapagsimba. Dumaan kami sa Santa Rosa, Laguna. Doon sa nagsimba kami sa San Lorenzo Ruiz Paris, yung malapit sa Enchanted Kingdom, yung bagong ginagawang simbahan doon. Doon kami nagsimba. Hindi mo pwede siyang gawing rason. So yun yung mga kapatid. Hindi katulad sa mga Hudyo na bawal talaga lahat. Everything bawal sa kanila. Kaya nga, pinagsabihan sila ng Panginoon, you tie a heavy burden for the people, pero kahit isang daliri ninyo, ay hindi nyo ginagalaw. Ibig sabihin, sila lang yung may kagagawa ng ganun. So they are so very legalistic, mga kapatid. Pero yung ginagawa nila na yun, parang ginagawa nila to oppress people. Hindi para makatulong. Di ba? So, ang Sabbath or the day of rest, para sa Panginoon, iya't hindi bawal ang gumawa ng kabutihan. Di ba kung maalala natin, may sinabi ang Panginoon, sabi niya, di ba? Kapag mahulog ba, di ba yung babaeng hukot? Naalala niyo ba yung babaeng hukot? For 18 years, pinagaling ng Panginoon. Pinagsabihan siya ng Panginoon. Pinagsabihan siya ng mga Pariseo, eskriba.
Ang dami-daming araw na pwede gawin yan. Bakit mo ngayon ginawa sa araw ng pamamahinga? Di ba? Anong sagot sa kanila ng Panginoon? Di ba kapag may asno kayo na nalaglag sa balon sa araw ng pamahinga, hindi nyo ba ihahang mo yung asno na yun kahit araw ng pamamahinga? Ganun mga kapatid. To do good sa araw ng pamamahinga, hindi masama. Ang paggawa ng kabutihan sa araw ng pamahinga, hindi masama. Yun yung pagkakaiba. That the Lord Jesus is the Lord of the Sabbath, so therefore He is not subject to it. So siya yung sinusundan natin mga kapatid. Ang Sabbath natin is not anymore Saturday. At si Padre Darwin Gitgano nga ay nakipag-discussion or debate with a Seventh-day Adventist. Ang tanong niya doon sa isang nakadebate niya sa Seventh-day Adventist, meron ka bang reference na mga early Christians after the Lord Jesus Christ ascended into heaven na nag-observe ng Sabbath na Saturday? Ang pagkakaalam ko, ang pagka-recollection ko is, ang kinote niya na reference is yung Luke chapter 4. Pero kung titingnan natin yung Luke chapter 4, it was not after the resurrection of the Lord Jesus Christ. Early ministry ng Panginoon yun. And then, meron pa siyang, yung kinote niya na reference is yung si San Pablo na pumupunta sa sinagoga. Pero to discuss with the scribes and Pharisees, with the people about the Messiah. Hindi siya nag-observe. So wala silang makita, yung mga Seventh-day Adventist mga kapatid, wala po silang makitang reference na ang mga Kristiyano, early Christians after the ascension of the Lord Jesus Christ are still observing the Sabbath of the Jews. They are not anymore doing that, mga kapatid. Kung babasahin natin, kung nabasa nyo na yung buong aklat ng Acts of the Apostles, makikita natin doon na ang mga Kristiyano ay, ang mga mananampalataya ng Panginoon Jesucristo ay nagtitipon sa unang araw ng Sanlinggo. Kung titingnan natin yung kasaysayan mga kapatid, wala na pong ang mga mananampalataya, tagasunod ng Panginoon Jesucristo, na tinatawag dating the way, Acts chapter 9, and then later on tinawag na mga Kristiyano, Acts 11 verse 26, at later on, doon sa Antioquia, Acts 11:26, and later on, in that place of also Antioch, around 110 AD, the church were called Catholic. Doon sa Antioch, by Saint Ignatius, the same place where the disciples or the followers of the Lord Jesus Christ were called Christians. Acts 11:26 is the same place that the church were called Catholic. So from first century, after the ascension of the Lord Jesus Christ, wala pong reference na ang mga Kristiyano or ang mga mananampalataya or ang Catholic Church are observing the Jewish Sabbath. But rather, they are observing the Sabbath, the rest, the first day of the week, which is Sunday, the resurrection of the Lord Jesus Christ. Yan mga kapatid. That is why we in the Catholic Church are observing our Sabbath on Sunday. It is because it is the day that the Lord has made. It is the day that the Lord has been resurrected from the dead. Yan, mga kapatid. So, of course, let us remember, bakit ginawa yun ng simbahan?
Actually, hindi naman ang mga later pope or mga later leader natin ang gumawa ng Sabbath natin na Sunday from Saturday to Sunday, kundi ang mga alagad mismo sinundan na natin. Kaya nga dun sa 2 Corinthians chapter 11 verse 2, sa 1 Corinthians chapter 11 verse, punta naman natin mga kapatid. Why? Ito yun eh. Sinundan na lang natin na mga unang mga alagad ang nag-observe nitong Sunday as the day of rest na natin. Okay, sabi dito sa 1 Corinthians chapter 11. 1 Corinthians 11 verse 2, I praise you because you remember me in everything and hold fast to the traditions just as I handed them on to you. So yung traditions of the church that observe Sabbath rest on Sunday, on the first of the week, is tinanggap lamang natin sa mga alagad. Hindi na yung mga recent church leaders natin ang nagbago nito. Okay? And then dito sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 15, mga kapatid, ito sinasabi din. 2 Thessalonians chapter 2 verse 15, ito ang sabi, mga kapatid. Therefore, brothers, stand firm and hold fast to the traditions that you were taught either by an oral statement or by a letter of ours. So yung Sabbath rest natin is a tradition practiced by the church after the resurrection of the Lord Jesus Christ until now, na tinanggap lang naman natin at pinagpapatuloy natin. At kung titingnan natin, nobody can question that. Even the apostles, walang mga question. Even kung sino mang mga question kung bakit natin ginagawa yun. Bakit? Mismo ang Panginoong Jesucristo nagsabi, mga kapatid. Diba? Sinasabi niya doon sa Matthew chapter 16 verse 18. When He established His church, sabi niya, upon this rock, I will build my church. That even the gates of Hades shall not prevail against it. Then sa verse 19, I will give you the keys of the kingdom, and whatever you will bind here on earth shall be bound in heaven, and whatever you will loose here on earth shall be loosed in heaven. So you see? And that was practiced by the early church and was handed down to us from generation to generation. Yun yung sinasabi sa 1 Corinthians chapter 11 verse 2 at 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. At yun yung sinasabi sa Matthew 16:19 na ang authority ibinigay sa simbahan, mga kapatid, the church. At kung titingnan natin yung church na yan, the early church is the Catholic Church. Because for the first 1,000 years, the church that exists is the Catholic Church. Name all the sect and denomination today. They just sprouted after 1517, after Martin Luther. Yung nagko-question sa Catholic Church, maaring year 2000 lang na-establish, 2010, 2019, 1914, 1830, 1517, si Martin Luther, yung Lutheran, 1830. Okay. The authority were given to the church in the first century. At kung titingnan natin yung first century church na yan is the Catholic Church. So therefore, kung panghawakan ng simbahang Katoliko, ang araw ng pangilin, ang Sabat natin is Sunday. Kasi yun yung pinractice ng mga alagad after the resurrection. And that is what 1 Corinthians chapter 11 verse 2. That was the tradition handed down to us. It was not formulated just yesterday or just 2000 or 1990 or 1850. No. That was the practice of the church, early church, after the resurrection of the Lord Jesus Christ. And if the church hold to the tradition or why the church, the apostles, the early Christians hold their Sabbath on Sunday, nobody can question that.
my dear brothers and sisters, because the very word of the Lord Himself said in Matthew 16 verse 19, whatever, take note of the word whatever, mga kapatid, try to consider and reflect on that word. Whatever you will bind here on earth shall be bound in heaven. Whatever you will loose here on earth shall be loosed in heaven. Nag-gets niyo ba yung whatever? Then pagdating sa Matthew chapter 18 verse 18, again, it was repeated. Ano sabi doon? Whatever you will bind here on earth shall be bound in heaven. Whatever you will loose here on earth shall be loosed in heaven. Anumang kalagan ninyo dito sa lupa, kakalagan sa langit. Anumang ipagbabawal ninyo dito sa lupa, ipagbabawal sa langit. What a great authority given to the church. That is why kung sasabihin ng church, our Sabbath is Sunday, maka-question ka, who are you? Do you have authority? Do you have power to question the authority given to the apostles, given to the church? Kaya nga si San Agustin, sabi niya, may isang dokumento sa San Agustin, di ko lang alam kung saan ang aklat. Ang sabi niya, sabi ni San Agustin, Rome has already spoken. Wala na. Nagsalita ng simbahan. Ibig sabihin, nagsalita ng simbahan. Kasi doon ang sentro ng ating pananampalataya. Remember, si San Agustin matalino, kinonsider sa ng simbahan ng Catholic Church as the doctor of the church. Pero ang sabi ni San Agustin, the church has spoken. Rome has already spoken. Di ba? Kapag nagsalita ng simbahan, who are you to question? Who are we to question? The authority was given to the church. Whatever you will bind here on earth shall be bound in heaven. Whatever you will loose here on earth shall be loosed in heaven. Ay, Brother Romy, kumusta po? You see? And then inulit-ulit sa Matthew chapter 18 verse 18, whatever you will bind here on earth shall be bound in heaven, and what on earth shall be bound in heaven, and whatever you will loose here on earth. That is why, yung question ng marami sa ating mga kababayan, ng mga separated brethren natin, saan yan sa Biblia? Actually, kung yung sagot andon, Matthew chapter 16 verse 19 at saka Matthew chapter 18 verse 18. Saan yun sa Biblia na ang mga bata ay binyagan? Actually, implied naman, makikita natin na meron naman talaga sa Biblia. Noong 3,000 na nabinyagan noong araw na yon. Di ba? 3,000. Ang mga kalalakihan lang binanggit. Alam naman sa kultura ng mga Hudyo, pag sinabing kalalakihan, that includes women and children. And then doon sa Acts chapter 16, doon jailer. And then doon sa Acts chapter 16, doon jailer. Of course, kasama ang bata. And when the Catholic Church allows the little children to be baptized, wala nang question, mga kapatid. You cannot question it because they have the authority given by the Lord. Linaw nun. Pinapatigas mo lang yung ulo mo. Pinipilit mo lang takasan. Pinipilit mo lang na i-deny yung authority ng Catholic Church kasi kapag tanggapin mo yun, dapat every nang tinuturo ng Catholic Church, tanggapin mo. And it will end up you to return to the Catholic Church. Ay, yung mga pastor mo, ayaw yun. Yung mga pastor, hindi nila gagawin yun. Hindi nila gagawin kasi babalik ka sa Catholic Church. Kapag babalik ka sa Catholic Church, ano mangyayari? Mawalan sila ng kita. Mawalan sila ng pagkukuhanan ng ikapu at love offering.
Kaya nga, hindi nila, actually, ayaw lang nila intindihin, Kuya Romy. Hindi nila, actually, ayaw lang nila intindihin, Kuya Romy, Brother Romy. Ayaw lang nila intindihin, actually. Iniwasan nilang intindihin, ayaw nilang tanggapin. Ngayon, kung ayaw nilang tanggapin, piliin lamang nila yung kanilang gustong sundin, parang tamang-tama yung sinasabi ni San Agustin. If you will only believe yung sinasabi ng Ebelyo, kung papaniwalaan mo lamang kung ano yung gusto mong paniwalaan sa Ebanghelyo, sa salita ng Diyos, it is not the gospel you believe, but yourself. So, pagdating sa Matthew 16, verse 19, at saka Matthew chapter 18, verse 18, they keep on running it. Hindi nila intindihin ng maayos. Tapos sa tanongin nila, saan sa Biblia? Saan sa Biblia na pwede binyagan ng bata? Doon na yung sagot. Saan sa Biblia na magrosaryo? Andun na nga yung sagot. Who are you to question? Andun na nga yung sagot. Matthew 16, verse 19, intindihin mo na lang. Matthew chapter 18, verse 18. Ayaw ninyong intindihin at ayaw nyo ipaliwanag sa miyembro nyo na dating mga Katoliko kasi pag tinalakay mo yun, hindi ka mananatiling protestante, babalik ka sa Catholic Church. Diba? Pero kung hindi mo ginagamit yung critical thinking mo, mananatili ka dyan sa pagiging protestante. Sabi nga ni Blessed Cardinal John Henry Newman, ang sabi niya, to be deep in history is to cease being a Protestant, mga kapatid. Yan. Patuloy mong i-question ang Catholic Church kapag hindi ka magpapalalim sa pag-aaral ng kasaysayan. Kaya nga kung titingnan natin, Kuya Romy, kung titingnan natin, sino-sino ba yung mga nagko-convert sa mga iba't ibang mga sekta na nagsisilitawan lamang noong 1980s, 1985, 1990, year 2000? Sino-sino ba yung mga naglilipatan doon? Yun yung mga tao, yun yung mga Katoliko actually na wala man talagang alam sa kanilang pagiging Katoliko. Pero kung titingnan mo, sino-sino ba yung mga nagko-convert sa Catholic Church? Compare doon sa mga Katoliko na nagko-convert sa iba't ibang mga sekta. Di ba? Mga pastors, may mga matataas na degree, mga founder ng kanilang mga sekta. Compare ikaw, wala ka namang kamuwang-muwang sa pananampalatayang Katoliko mo, iniwanan mo without studying it first, its doctrine and its teachings. Di ba? Okay. So, maybe that is by now, mga kapatid. Shalom at maraming salamat sa ating lahat. Thank you, Brother Romy. Lord, are following the Lord of the Sabbath, wherein the Lord is higher than the Sabbath. Ngayon, yung Lord of the Sabbath, ang Panginoong Kristo, which is He has higher authority than the Sabbath. He has the authority. He is the authority. Siya yung sinusundan natin. That is why we in the Catholic Church are observing our Sabbath on Sundays and not anymore on Saturday. So, shalom, that is by now. Hi, Brother Romy. Include us in prayer. Pupunta kami ngayon sa Morong. Ay meeting kami doon. So, that is by now kasi ayan nga, magpe-prepare pa para makapapunta ron. So, may God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito. Gabayan na tayo patnubayan, ingatan ng Panginoon sa
ang mga gawain natin sa mga balaki natin sa araw na ito. May the Lord's holy angel, our guardian angels, to continue to protect and guide us and lead our way. So God bless and shalom mga kapatid. Signing off, my dear brothers and sisters. Ayun. Maraming salamat sa mga nag-blood like. Hi, Joey Jean. Ayun, si Joey Jean. Ang dating, hello Ate Joey Jean. Ang dating Jehovah's Witness, Brother Romy, na nag-convert sa Catholic Church. And I'm sure siya ito. Ayan, Joey Jean, tingnan nga natin. Yan. So, sa mga hindi nakakilala, si Joey Jean po ay siya yung dating member ng Jehovah's Witness na nag-convert sa atin sa Catholic Church. Ayan, andito siya, dumaan siya sa atin ngayon. So, signing off na pala mga kapatid. So, maraming salamat. God bless sa ating lahat mga kapatid.